So, bali ito yung drywall na ginawa natin kahapon. So, bali nakukulangan ako sa portion na ito. Lalagay pa tayo dyan para mas tumibay yung ating hardiplex. Yan, lalagyan pa natin dito. Yan, bago tayo magtapal ng hardiplex. Yan, so bali ito na yung ginawa natin yung pinaka-drywall natin. No? Drywall with tubular 1x3. Yan. Tapos sa pinaka-hamba natin, 1x3 pa rin yan. Para hindi tayo gumastos ng hamba masyado yan. Nag-adapt na lang tayo dito ng 3/4 by 3/4 na tubular. Yan. 3/4 by 3/4 na tubular. Ito para sa plasyada. Then dito, naka-overlap siya rito. Yan. Naka-overlap dito yan para dito tama yung hardiplex natin. Magandang tignan. Matatago yung pinaka-edging ng ating hardiplex. Yan na yung itsura. Drywall. Yan, konting full weld na lang din. Kung na full weld, pwede na tayo mag-hardiplex. Yan, baka bukas na tayo mag-hardiplex dito. Medyo ulan na. Ayan, hindi pantay kasi yung ating pader. Kaya naglawas ako dito ng 2 sa taas pababa. Sa baba, naging 3. Naging 2 lang. Meron siyang pagitan ng 1 inches. Kaya ginanong ko siya. Dito kasi babali yung pinto natin. Yan, para matibay siya, naglagay ako ng angular doon. Expansion bolt, tsaka ako naglagay ng mga tuhog na bakal. Ayan. Yan, nakatuhog na bakal para mas matibay. Kasi ito yung magbubuhat ng ating pinto. Yan. Expansion bolt dito sa angular. Yan, nagtatap ako ng angular dito. Yan. Yan, naka-expansion bolt siya. Yan, 3 perasong expansion bolt. Then, nakatuhog pa siya ng bakal para walang galaw. Ito kasi magdadala ng ating pinto. Ayan. Kahit sa kabila, natuhog din bakal yan. Ayan. Ayan. Tapos ito, hindi patay. Binatakan natin siya para pikit na pikit siya rito sa... Ayan, pikit na pikit siya dyan. Ito, kakabit lang natin. Tsaka natin i-check kung talaga bang pantay na pantay siya. Ayan yung ating pinala siya dahil na nilagay na hardiplex. Yun yung kanyang outcome. Ayan o, pikit na pikit siya sa pader. Naka-plantilla kasi yan para maganda siyang tingnan. Hindi yung malakas sa masilya. Ayan, kain muna tayong tanghalian. Ito na yung nangyari natin. Tsaka yung kabila, tapos na rin. 3 bits na lang. Mamaya talagang natin sa pagkakain. Yung kabila naman na ito. So, bali ito yung outcome ng ginawa natin drywall dito. Yan, drywall. Drywall siya, no? Ito, pinlash ko siya rito. Lababo kasi ito sa kabila eh. Yan, naka-flash siya rito. Para pantay yung pinakaloob ng kanyang kwarto is pantay. Yan, papansin nyo is pantay siya. Yan, ganyan yung tsura niya. Tapos nagpa-add siya dyan ng window dito. Then dito, ayan. Yung kanyang lababo. Yan, tapos nag-add dito ng wiring. Ayan. Nagkat-kat na tayo ng wiring dito. Magkabang tayo ng SPO doon para sa ating rice cooker. Then switch ng ilaw, 2 ko kontrolin niya. Isang ilaw dito, tsaka magdadagdag pa ako sa labas. Tsaka sa kwarto, nagdagdag ako dito isang ilaw pa, tsaka isang saksakan pa dito. Yung mga, tsaka papipinish natin na pintura. Loob at labas. Yan yung mga nidagdag natin dito. Sa ating ginagawa dito sa ating bodega. Tsaka sa ating kitchen. Yan. Tapos to follow na lang dito yung kitchen cabinet, hanging cabinet. Yan. Tapos maglilipat tayo rito ng hanging cabinet. Yung dating old cabinet nila ito. Yan, ililipat natin yan dito sa bodega. Yan dito para hindi masayang. Tapos gagawa tayo dito na panibago niyang cabinet. Tsaka rito sink cabinet niya. Yan. Nagpahukay na tayo rito. Nagpakatkat na tayo. Titimpla na lang ng halo para matapalan natin to. Para sa susunod na balik natin dito by Tuesday, skim coat tayo dito diretso para sa painting works. Yan. Tipid na proseso pagka drywall.
diretso hamba na. Paano natin nasabi? Ito drywall to. Ginamit natin dito yung 1x3 na tubular. Then ito is 3/4 by 3/4. Ito na banggaan ng kanyang pinto. Paikot. Ayan, 45 siya ron. Ayan. Diretso na siya hamba. Tapos nakanusing siya rito. Ayan. Ayan. Naka-allowance tayo para matakpan yung pinaka-edging ng ating hardiplex. Para maganda siyang tignan. Tsura niya. Pangit pala ito. Nakalawa. Nakalawa pala ito. Nakalawa siya. Hindi natin pwede itong i-adopt. Nakalawa. Kaya ko na lang siya ng bagong followers. Nakakalawa. Ito ba? Yun. Hindi na rin pwede. Sulit lang pala ito. Yan na. Yan, mag-pintura tayo dito na papamasilya tayo. Bago tayo magpamasilya, pinapagrinder muna natin yung pader. Yan, para pumantay ng konti. Yan. Para yan. Pinapagrinder natin siya para medyo pumantay bago natin siya bakakan ng masilya. Dito sa loob, pinapag-grinder natin. Yan, so bali, nag-prepare ako dito para sa ating kesame. Yan, nakapag-layout na tayo ng level sa part na to. Pero doon, nagsisimula na ako na magpaparing. Ayan, nakalagay na siya pinagpaparing.
Ito na yung ating kinasama dito. Ito yung final result niya. Problema, madilim na siya. Alas 5 na kasi. Ang black screw ginamit natin sa kanya para mas matibay. Unlike na sa mga maliliit na blind ring bit, maliit lang masyado yung pinaka-ulo niya. Possible baka bumagsak pagka masyado makatagalan. Ano? Kaya ilagay natin ito yung black screw. Yan, nilubog natin yung ulo niyan. Yung render natin, pinilot natin siya ng masonry bit pang semento para bumaon ng konti. Tsaka natin nilagay yung kanyang black screw. Madami tayong lagay na black screw. Ayan, talagang tinadtad natin siya para mas maging matibay yung kanyang pagkakakapit ng ating cement board. Ayan. Tapos nakabang na rin yung kanyang mga wiring. Okay. Ayan, pati dito sa ito kasi pinaka-bodega, then sa kabila yung kusina. Ito. Ayan yung kanyang wiring, nakabang na dito. Ayan. Ayan, dito tayo kukuha ng supply sa loob. Ayan, nakabang na yung kanyang mga wiring dyan. Bukas natin iwi yung yung hardplex kaya may iwi na. Hardplex. Tsaka yung board. Yan, so bali start tayo ng painting works dito. Ayan, nakapag-grinding tayo ng mga nakalabas pang mga black screw para sigurado. Grinder ko pa siya gamit yung ating grinding stone. Tsaka yung mga gilid, binugahan ko ng blower. Then, yung mga wala pang bikat, yung mga maliliit yung kanyang bikat, gumamit ako ng pait para lumaki pa ng konti yung bikat, tulad ng mga ganito. Ayan. Ginasgas ko pa siya ng ganito para lumaki yung bikat. May papasukan yung ating titimplahing epoxy. Ito yung epoxy natin. Yan, ang timplada ko na to is 1:1. Yan, parehas siyang may panghalo, tag-isa, para hindi siya magalo. Haloin natin siya dito sa malapad-lapad na fiber cement, yung cement board, no. Tapos, pag na-mix ko siya, lalagyan ko siya ng konting skim coat. Whole seam skim coat yung gamit ko rito, Yan ang panghalo natin para medyo madali siyang lihain. Hindi siya ganun katigas. Masyadong matigas kasi itong ganitong Pioneer ay yung mga ganitong mga A&B. Sobrang tigas kasi niyan. Kaya ginawa ko rito is lalagyan ko siyang konting skim coat. Magtitimpla lang tayo. So, yung mga bikat, Ayan. Nagmamasil tayo ng ating Pioneer, Yung ating A&B. Ayan, bago tayo magti-3 coats tayo ng Pioneer, gawa nga ng yun, sinahaluan ko yan ng skim coat para hindi ganun siya kahirap liyahin. Ayan, papasin nyo nga rito. Ayan,
lumulubog pa siya. Sa unang coat ko, yan, dahil hindi siya siksik, lumulubog pa siya. Ang gagawin ko ngayon dyan, papatungan ko ulit hanggat hindi nawawala yung ganyang mga bikat pa, yung meron pa siyang bikat. Yan, lumulubog siya. Siguro mag-3 coats ako dyan, hanggang 2 coats, no? Para sigurado tayo na matakpan yung butas na yan bago tayo maglagay ng mesh. Para sigurado tayo na hindi kitang-kita. Nakikita kasi yan kapag napinturahan na, pag bumuka, makikita masyado yung kanyang mga bikat na yan. Kaya kailangan mapunuan natin yan ng ating ANB epoxy. Yan. Yan, after natin may epoxy, yan 21 na siya. Yan, wala na siyang makikitang gaps. Yan, wala na siyang mga lubog. Pwede na tayo dito maggasa. Ayan, magtitimpla naman ako dito ng panglagay dyan. Gagamitin kong pantimpla dyan. Maghahalo tayo ng skim coat tsaka ng stick oil. Lalagyan natin ng skim coat. Then maglalagay tayo ng gasa. Pag nagasahan, lalagyan ulit natin siya ng purong skim coat na. Yan, pang ibabaw yung purong skim coat na walang stick oil na. Pero yan, sa unang pahid ko, maglalagay muna tayo ng skim coat na may halong stick oil para mas makapit pa dyan sa tugtungan. Ayun, skim coat, nakapaghalo na tayo, Yan, tapos ihalo na lang natin itong stick oil. Halo natin. Konting-konting skim coat lang, tapos lalagay tayo medyo marami stick oil para mas maging maganda yung kapit niya sa may cement board. Siya yung pang iilalim natin sa may gasa. Yan, medyo para maging rubberized yung skim coat natin. Tapos i-mekos lang natin. So, bali, ito na yung ating ceiling. Naka-prepare natin siya ng pintura. Itong side na to, hindi natin kasama to, pero sabi ko, isama na namin kasi pangit yung kanyang finish. Yan ang kanyang finish dito. Yan. Nakarap siya. Yung finish ng kanyang sides. Ayan, pinto. Ito lang pala pag-usapan namin dito. Ito lang ang titirahin namin. Ngayon, ito pinapahiran na natin to para mahabol. Pangit kasi pagka naiwan to. Hindi maganda yung pagkaka-finish na itong kabila na to. Kaya pinahabol na natin ang masilya para maihabol natin sa ating ipipinish na pader at ceiling. May iwan siya. At ipinish niya. Yan, medyo bukol-bukol pa siya. Ayan, finish. Yan ang finish niya. Kaya mamasilyan ulit natin ito mamaya para maihabol natin sa ating pipinishin. Yan, so bali, ito yung ating pagmamasilya rito sa ating kahitsame, no? Yan, yung mga pinagripitan niya, o yung black screw natin, dinire-diretso na natin para sa gayon, di bukol-bukol yung part na makikita pagka napinis natin ang pintura. Kaya ginawa ko rito, minasilihan ko na siya ng diretso. Yan, yung dugtungan at saka yung lagyan ng black screw para hindi halata yung maging ulo na nakalutang. Yan, proceed na tayo rito sa pagsasander. Pinauna muna natin sa labas bago dito sa loob. Yan, pati ito, dinamay na natin itong isang portion na to. Kasi may iwan yan. Gawa nga na hindi maganda yung pagkakapinis dyan. Dinamay na natin siya para sumabay na yung ganda niya dito sa ginagawa natin. Yan, dito naman sa hamba. Nagmamasilya tayo ng body filler dito
yung hamba na ginawa natin. Nag-adapt tayo dito ng 3/4. Ayan. Minamasilihan natin yung pagitan para wala siyang gap. Tulad na to. Ayan, may gap kasi siya dito. May gap siya rito. Minamasilihan natin siya ng body filler. Tsaka itong portion na to. Ayan. Ayan. Ikinut-cut ko siya para pumasok yung body filler natin dito. Tsaka ko siya mamasilihan para mas gumanda yung portion na to. Tapos pipinishin natin ito ng pinturang pambakal. Ayan, finish. Isigaw mo sa hangin, tumindig at nagsilbing liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Kung bakit hindi So, bali, tinipinish ang ating project dito. Finish painting. Ayan. All white siya. Yung hamba na lang ang naiwan dito. Ayusin ko pa tong hamba na to. Bala ko tong i-haspi. Para sumunod dun sa may pintong nalagay natin. Naka-haspi kasi yan. Na varnish. Ayan. Tapos yung pinakahanging cabinet na yan, lilipat natin yan dito sa loob ng ating bodega. Ayan. Lilipat natin siya dito. Sa portion na yan, dito natin siya lilipat. Ayan, babagbagin natin to. Hindi po, ano lang, remembrance lang po. Ay, ayoko. Ayoko nga. Ako, nabasag na! Dimoklis kayo ah. Last week po. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung sinasabi nga, nagkakasira na. Baka bukas bibili na naman yan. Sa isang araw. Bibili na naman kayo. Sa isang araw naman, nanay. Eh kahit sa isang araw, wala tayong pera. O, di sa isang linggo. Oh, sa linggo, wala pa Wala rin. pa rin. Isang... Wala na, abay, ang swelduhan daw doon sa kanila. Abay, hindi na maintindihan ang swelduhan doon ngayon. Ay, At kamo. mahirap na. Eh, naggegeraan na raw eh. Alang yan. Sa labas kasi, anak yung exhaust niyan eh. Parang nalutong meron natin dito. Oh, eh, obligadong tanggalin din nila yun. Yan ang long-lasting creaminess ng new and improved Manginasal Extra Creamy Halo-Halo na may all-new milk plastic. Kaya ang creaminess hanggang huli sa Manginasal Extra Creamy Halo-Halo.
Leak test. Yan, wala siyang leak. Wala pa naman siya leak. Napakalalim dito sa portion na napakalalim. Papalitadahan natin yan para maihabol natin to. Tsaka dito mag-tiles tayo ng 5 peraso. Palitada muna tayo tsaka tayo magka-tiles.